ug dili pa mga Muslim, isa sa mga pangutana nganong magkinahanglan pa man ta og Dios kung ang isa ka bata nag-ila na day og Dios, di ba? So isa ni siya sa mga pangutana na dapat natong tubagon, no, Bro Jam, no? So ina ni siya, Bro Jam, na ba kay mga ikadugang mahitungod sa inana, no, nga mga pangutana. Mashallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sa akong mga kaigsulang Muslims. No, maayong hapon usab o may gabi sa akong mga friends, mga kapamilya, ug uban pa nga mga Kristiyano. No, so mashallah bro Hams, nindot kayo ang imuhang gisgutan kabahin sa kaisahan sa labaw nga makagagahom ba tungod kay importante kini kayo siya nga before ta mabugtuan og kamatayon kinahanglan na ilhan nato ang tinuod gyud nga labaw nga makagagahom nga ang tinuod nga naghatag og nagpahulam og kinabuhi nga ri kanato sa matag usa, no? So importante kini kayo na gani nagkanayon ang labaw nga makagagahom sa kasulatan, no, ang dakilang tagapalika na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagkanayon siya or nag-ingon siya, nagsabi siya na fa'lam annahu la ilaha illallah, no? So sa pinakamalapit na kahulugan sa ating lingwahe na o tao, alamin mo kung sino ang naglikha sa iyo. So Brother Hamza, Studs, ang bawat isa sa atin dapat nating malaman na bago tayo malagutan ng kamatayan, Bro Hams, dapat na kilala natin kung sino yung totoong tagapaglikha. Mashallah. So, Brother Hams. So isa sa mga timailhan, Bro Jam, sa tagapaglikha adunay mga timailhan nga katangian sa tagapaglikha, di ba? Nagani kung sa Kristiyano ta, kung gabasa ta og Biblia or Bible, makita nato diha nga siya daw ang Alpha Omega, no? So siya ang sinugdanan ug siya pod ang katapusan. So isa day sa mga katangian sa atong labaw nga makagagahom, wala siya sinugdanan ug walay katapusan. Na kung tan-aw na to, ang labaw nga makagagahom, isa day siya sa iyahang mga katangian, wala siya sinugdanan og walay katapusan, mashallah. So kung tan-an pa nato ang labaw nga makagagahom, naa siya'y mga katangian nga iyahara, no, walay duda, iyaha lang na siya. Na kung tan-aw na to, Bro Jam, isa sa mga ebidensya niini nga ang atong labaw nga makagagahom, wala siya'y katangian tungod kay nganuman iyahara na siya. Ang kung tan-aw na to, Bro Jam, si Jesus ug si Allah dagan man gud ang nagaingon nga magkapareho daw sila, no, magkapareho daw ang mga Kristiyano nagatuo sila nga pareho raman, ang mga Muslim pareho raman, isa raman ang Dios. Tinuod siya, isa lang ang atong labaw nga makagagahom, isa lang ang atong Dios. Pero ang dili nato madawat kung si Jesus ug si Allah pareho ba sila, no? So tagaan nato siya karon og mga katangian, unsay katangian ni Jesus sa Islam ug kinsa magini si Allah subhanahu wa ta'ala. So kung tanaw nato, Bro Jam, si Jesus aduna pud siya katangian nga iya, no? Iyaha nga katangian nga iya lang gina siya. O ang Allah subhanahu wa ta'ala iyang katangian nga iyara, no? Kay ang labaw nga makagagahom, siya ang muhatag sa imong kinabuhi, siya pud ang mabawig kinabuhi. Siya ang muhatag sa imuho og kanang paraiso, siya pud ang muhatag sa imo og kanang impyerno. So ang Allah subhanahu wa ta'ala og si Jesus magkalahi. Kay nganuman si Jesus sa Islam, ingon siya sa Quran, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada sirathum mustaqim. Naingon siya nga mauni ang kamatuoran, ang akong Dios ug ang inyong Dios isa lang ug mauni ang tulid nga dalan. So kung tan-awon din nato, si Jesus day nagpaila pud ay siya nga si Jesus naa siya giila nga labaw nga makagagahom, do? Kay ingon mo siya nga wa innallaha rabbi, mauni ang kamatuoran, ang akong Dios ug ang inyong Dios isa lang ug mauni ang tulid nga dalan. Na kung tan-aw nato, Bro Jam, isa sa katangian ni Jesus sa Islam, mukaon siya, di ba? Muinom siya og tubig, kanang si Jesus ipinanganak. But pasabot si Jesus kay niinom man siya og tubig, nanginahanglan siya karon nga og kanang pagkaon, di ba? So si Jesus tungod kay nanginhanglan man siya, nanginhanglan pud siya matulog. So but pasabot si Jesus wala siya kalainan sa ato. Tungod kay nganuman si Jesus gianak pud siya
nga susama sa atoa. Nagani ang iyang nanay si Maryam o si Maria, no? So kung tanaw na to, magkalahi siya sa Allah subhanahu wa ta'ala ug mahitungod kang Hesus. Tungod kay si Hesus manggod bro jam, kung tanaw na to, maupod gyapon sa sa kasulatan no sa Biblia nag-ingon siya nga ako lang ang dalan ug ang kamatuoran way makaagto sa akong amahan o sa akong Dios kundi mo musubay kanako subot pasabot naagi di ay siya'y Dios ug dapat si Jesus subayon dili pagasimbahon di ba so ang Allah subhanahu wa ta'ala maghatag lang ta og pipila ka minuto no ang Allah subhanahu wa ta'ala wala pud siya'y sinugdanan ug walay katapusan no inana ang katangian sa Allah ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang muhatag sa atog kinabuhi ug siya pud ang mobawi og kinabuhi siya ang muhatag sa atog paraiso siya pud ang muhatag sa ato og impyerno di ba ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-ingon siya no sa Quran sa iyang mga katangian Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ang but pasabot ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, kul igna o Muhammad ang Allah ahad, isa lang. So kung tanaw na to ang mga tao bro jam, ang pagtuog sa mga tao, realidad no nga gatuo ang tao nga isa lang gid ang Dios. Ug ang Allah subhanahu wa ta'ala ahad nag-inusara siya. Pero isa sa mga katangian sa Allah ingon siya nga Allahu samad. Subot pasabot wala ko nanginahanglan sa akong binuhat ug ang tanan binuhat nanginahanglan kanako. So isa pod sa katangian sa Allah, wala ko'y anak ug wala ko'y ipinanganak, wala ko'y kapareha, no? So ang Allah subhanahu wa ta'ala kay wala man siya ipinanganak, tungod kay nga naman wala man siya sinugdanan ug walay katapusan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala dili pod siya pwedeng ipinanganak tungod kay nga naman wala man siya sinugdanan, walay katapusan, di ba? So ang Allah subhanahu wa ta'ala isa sa iyahang mga katangian nga nag-ingon siya nga Allahu samad na ang tanan nga mga binuhat nanginanglan kanako ug ang tanan wala ko nanginanglan kaniya no so kung tan-aw na to bro jam isa pa pod sa katangian sa Allah subhanahu wa ta'ala nagkanayon ang Nabi Muhammad sallallahu nga innallaha dahrun na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tag-iya sa panahon subot pasabot ang Allah subhanahu wa ta'ala kay siya man ang tag-iya sa panahon but pasabot wala siya'y oras kay siya may tag-iya sa panahon. But pasabot, siya ang nagmamay-ari o siya ang tag-iya sa panahon. Wala siya'y oras. Di ba? So kung tanaw na to, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Nabi Muhammad sallallahu iyang giklaro nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya'y panahon. Dili siya pwede ianak, dili po siya pwede manganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, layo siya nga susama sa atoa. Nga kita nanginahanglan pagkaon, nanginahanglan og tubig, nanginahanglan tatanan. Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya'y oras. Diba? Kaya isa sa mga pinakadako nga pangutana, kinsa man ang atong simbahon ang tagapaglikha o nilika. Simpre, ang tagapaglikha. So kinsa man ni siya bro jam, kinsa man ni siya karon, di ba? Ang tag-iya sa oras o sulod sa oras. Siyempre, Di ba? clear kayo para sa ako ang tag-iya gid sa oras. Ang tag-iya sa oras, 'di ba? So sa Islam, mga amo ang kanang tigpaminaw. So sa Islam lahi si Jesus ug lahi si Allah. Tungod kay nganuman si Jesus susama sa atoa nanginahanglan gihapon ug si Jesus ano nagyapoy oras, no? Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tag-iya sa panahon. But pasabot wala siya'y oras, no? So mashallah. And then bro Hams, nakoy i-share pa no. Una, lahi man ang tagapaglikha, lahi ang nilikha, di ba? Lahi ang tagapaglikha, lahi ang nilikha. So karon inani siya. Kung magtanong og mangga bro Hams, unsay bunga? Mangga murag Mangga sibog ba? daw bro jam murag di Di pa ba klaro? madunggan. So karon kung ani siya no, ato i-clear, tabahin ni siya kay Jesus gani adili ta mahimong Muslim hangtod di nato sundon, mahalon, respetuhon si Jesus no. Og iyang mama nga si Maria. So inani siya bro Hams ba? Mangutana ko sa imo na lang. Then para maminaw pud sila. Bro Hams, kung magtanong kog mangga unsay bunga, Mangga. di ba? So karon kung ang baka manganak unsay anak, Baka pod. kung ang kabayo pod. Kabayo Di pod. ba? So karon si Maria Diyos o tao? Tao. Kung ang tao manganak unsay anak niya, Tao pod. di ba? Pangutana kinsay ngalan sa anak ni Maria? Si Jesus. No, Mashallah, mashallah. no? So kana lang siya no. Ibalik na ko sa imo bro Hams. Mashallah. So tiada kay tanan ang pangutana ni Bro Jamil og natubag na pud nato ang atong pangutana. So mashallah. So mashallah no atong mangutana ta karon no sa mahitungod sa kaning agency no nga ato alaging isa sa mga topic karon no. Sister,
Sister Nur, no? Sister Nur na lang, no? Mashallah. So, ipan pakikuan sa ila bro, mashallah. So atong mangutana ta karon mahitungod sa agency, no? Mashallah. So mashallah, sister, kung tanaw na to, ang mga tao manggod diri sa kalibutan, reality na nangita sila og kanang kaharuhay diri sa kalibutan, no? So mashallah. So nagpasalamat pud mi nga ang Legacy Human Resources International Resource, no siya, sorry, so resource lang di ay. So mashallah, resource International Incorporated na naa diri ni abot sa among lugar og daghan sa mga tao nga matabangan aning agency inshallah. Pero ay isa sa mga pangutana, question manggod sa hilabi na sa mga ginikanan nga daghan manggod sa mga ginikanan, sister, nga ang ilahang mga anak nagani baby pa lang, ilan na nang ilan na nang kuan sila kanang gi ampingan, no? Nagani kumuhilak ang ilang mga baby, ilan na nang ginatan-aw mosquito, no? Mosquito. So kung tanaw na to, ilang ginaampingan nila ilang anak ug nangandoy sila nga ang ilang anak damlag, no, maayo ang kaugmaon. So bilang mga magulang, bilang mga tatay, paano at ano ang pinaka-insurance namin sa mga napapaalis ni Legacy? Sila ba ay safe and buhay pa ba sila pag-uwi? Mayong gabi natong tanan, no? Magpasalamat sa kodaan nga ni Amidere karon sa news broadcasting na kay Sir Ryan Simolo, ang director o sa ka-director diri sa atong programa. Ang pangalan di ay sa among agency nga dala-dala is Legacy Human Resource International INC. Kauban ako diri ron ang akong bana, si Norodin Mamantal. Siya ang atong marketing manager sa opisina. Tapos ako naman ang vice president. So kaming duha jud ang mingari kun baga nag-request sa atong peso dito sa Manolo para magkaroon ng mag-conduct ng special recruitment activity nga buhaton ugma sa mismong peso office. Hinaot nga na imungadto ugma, no, nag-introduction sa ako ha. Mashallah, no? Usa na ko tubagon ang pangutana ni Brother Hamza. Alhamdulillah nagkauban-uban kita karon. Kining tanan tungod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah. Ang akong tubag, kaming mga agency, usa mi nag-operate, kinahanglan nga mupasami sa Department Migrant Workers. Mo na bagong katawagan nato sa POAA. Sa una kasi ang tawagan na is POAA, karon DMW na. Ang pinakaunang himuon namo as a recruitment agency, kinahanglan mo agi mi sa ginatawag na seminar. No? Mag-seminar mi sa PLOS, sa KAIP. Ang PLOS is ibig sabihin nun, Pre-Licensing Orientation Seminar. Karon, kumupasami ana, mo-undergo naman kami ng continuity na seminar. Pag mupasa na pod, asa pa mi hatagan sa DMW og karapatan nga mamuno sa recruitment agency. Mashallah. So karon sa imong tubag, brother, ang DMW na ay ginalunsad nga kinatawag na OMS. Ang buot pasabot sa OMS, OFW Monitoring System. Tanan na record ng aplikante sa usa ka agency nga mo abroad, kinahanglan na siya nakamonitor quarterly
hanggang sa mahuman siya sa kontrata dito sa abroad. Karon, ang FRA, kinahanglan po na siya makipag-cooperate tungkol sa mga nahitabo sa aplikante dito sa abroad. Ang ibig sabihin ng FRA, Foreign Recruitment Agency. So ang FRA namo nga tuwa sa Saudi Arabia or sa bansa nga asa man ang among job order, kinahanglan na siya makipag-coordinate sa OMS na naka-record sa DMW hangtod diri sa amo nga PRA. So responsibilidad namo ang unang-unang safetyness ng aplikante sa abroad. No? Ang FRA mo na siya naka-record sa tanan details sa employer, pagkahuman mo na siya i-encode sa tinatawag na Musanid. Ang Musanid mo na siya ginahimo 2015 para sa electronic system na siya na nag-connect para sa safety sa employer, both parties, employer and agency. Mashallah. So, abot pasabot day sister. Siyempre no kay bilang tatay, bilang magulang o igsuon. So kung naana sa abroad ang among pamilya, wala na biya mi kabalo unsa na mahitabo sa ila digto no. So isa po day na siya sa mga question murag natubag na pud nimo nga ang atong magumpangutana kung naa na sila sa abroad, kung naa sila mga problema digto, naaba mo'y kontak sa ilaha, naabay Yes. mga mashallah, naaba mo'y monitoring pod sa ilaha. Ang welfare po, may tinatawag po kasi na welfare, no? So itong si welfare, time to time siya ang magchat-chat or magte-text kay worker. If any time kung may problema naman si worker, kailangan niyang mag-response doon kay welfare. Ang welfare both yan, FRA at saka PRA. So ngayon, itong si worker, kung hindi talaga siya mag-response, tinatawagan namin yung FRA or directly doon sa employer kasi andito naman yung si Mr., yung marketing manager natin kasi is marunong siya mag-Arabic. Marunong din siya mag-Arabic Barok kung hindi Mashallah. nakakaunawa yung Arabo. So, may time na dinidirekta po niya. Mashallah no. So kung halimbawa lang nanata sa Saudi Arabia kung nagkaroon daig problema ang isa o aplikanta to o nagtatrabaho sa abroad, so dili day ta mabalaka tungod kay napo day siya si Ustads no, i-direct niya og pagtawag ang mga Arabo didto tungod kay si Ustads no, mashallah hafidul Quran og memorize niya yung Quran og kabalo pod siya og Arabic ano og kanang istorya sa isa ka Arabo. So mashallah. So kuan na siya sister no. Kung naaday mga problema digto, kung naaday mga problema ang ato ang mga worker, kung naaday sa abroad, kung naaday sila'y mga hinanaing no kay daghan man gud sa mga tao nga i-post na lang nila og Facebook ang ilang mga problema no. So tungod kay dili day sila diretso maaksyonan sa ilang agency. So mashallah kani day ang legacy ang kaninga agency mashallah is monitoring day ni sila. So mashallah. Ustads, mic. Sa mic, Ustads. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid natin mga Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Magandang gabi sa atin lahat. Una-una sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nabigyan tayo ng panahon, oras dito sa programa na ito. At saka pasalamatan din natin ating director si Sir Ryan C. Molo, mashallah. Mga programa ng mga Muslim supported siya, mashallah. Mashallah. So, Alhamdulillah. maganda yung conversation. So, hindi ko na po patatagalin yung dadagdagan ko lang yung magtagalog siya sa ako bro. Okay, Ustads, Tagalog lang. Kaya Okay. maglisod kung magbisaya ba. Sige, Ustads. So, magtagalog Welcome tayo. dito ang Tagalog, Ustads. Alhamdulillah. Doon sa security ng applicant sa Saudi Arabia, kami ay hindi namin basta-bastang pinagkakatiwala sa iba. Tungod sa ang mga aplikante or nag-apply na magtrabaho sa ibang bansa ay pag-alis nila ng Pilipinas, kumpleto sila
maganda yung malusog ang pangangatawan nila. Alhamdulillah. So, hindi namin hinahayaan na umuwi sila ng bangkay na. So, ibig sabihin, hindi bali na kami ay papalit ng ilang aplikante, replacement, kung ang si aplikante ay nagkaroon siya ng problema tulad ng maltreated, sinasaktan ng amo niya, tapos nirape ng amo niya. Subhanallah. So, malaking issue yun sa amin ng mga agencies. Yung maltreated at saka rape. Kasi kadalasan, nagsumbong si aplikante, sinasabi ng counterpart sa taga-agency. Sabi ng taga-agency, nagsisinungaling ka lang, ganito, ganyan. So, yun ay sa side namin, hindi namin yun pinapaabot ng ganun. Kasi kinukuha namin yung contact number ng FRA namin, contact sa Saudi Arabia at saka amo nila. So ngayon, kapag nagsumbong si worker sa amin, biniverify namin yon. Mas lalo na ako kasi siyempre mostly taga Mindanao tayo. Yung mga kababayan natin, nagmamarket tayo dito, ang ganda ng ating offer sa kanila. Yes. So ngayon, kung nagka-problema si aplikante, si worker, pumunta ang kanyang magulang sa OWA, pumunta kahit saan, nagsumbong. So, hindi natin haharapin yun dahil natatakot tayo na ganito, ganyan. So, bawal yun. Pangitignan yun sa atin. So, maganda yung pag-market natin sa kanila. Kompleto sila pumunta ng ibang bansa. Dapat pag-uwi nila, kompleto pa rin Yes, sila. mashallah. So, ngayon, dinadirect ko yung mga employer. Kinakausap ko sila. Pangit pang sabihin, pero namumura ko talaga sila. Sa pagdepensa ko rin sa aking mga kababayan. Alhamdulillah. So, yun ang side sa akin, sa protection ko sa kanila. Huwag lang magsumbong kahit saan. Bakit? Maliban lang sa amin, first time na kami ang makaalam ng problema ng worker. Bakit? Kapag pumunta kayo, kadalasan ang takbuhan ng mga worker, Kirapi Tulfo, sa OWA, sa POEA, ganyan. Ngayon, pag nag-message sila, meron kayong kaso na ganito, ang makikita rin mukha namin doon. Kasi on hands kami. Hindi namin pinagkatiwala yung problema ng aming mga tao sa aming mga trabahante sa agency. Mashallah. Kami mismo. Kasi baka mangyari na iba yung complication ng tao namin doon sa pinapaalis namin. Baka hindi maganda yung pagkatrato. So, Yes. kung kailangan namin ng sunduin sa Saudi, sunduin namin sa Saudi Arabia. Kung kailangan yon. Ganun namin sinisecure ang aming mga tao. Mashallah. So, maganda Ustads, no? Isa din yan sa malaking problema, no? Na kapag mayroon palang problema ang isang nagtatrabaho sa abroad, dapat din pala ay mag-message agad sa agency para ma-actionan agad, no? Kasi ang nangyayari, nagla-live ng Facebook, 'di ba? So et cetera na, no, nagmamarites na. So dapat talaga kung mayroon ang problema ang isang worker diyan sa abroad, wag kayong mahiya pala na mag-message sa inyong agency. Mashallah, ganito kaganda ang legacy, mashallah. So Ustads, Ustads, may isa sa mga katanungan din, lalong-lalo na kanina, naitanong din sa akin, ilang taon o ilang buwan o ilang days hawak nyo yung isang worker o mag-a-abroad, ilang araw sila sa inyo bago sila maka-flight o makaalis sa ibang bansa? Ikaw na, sagot. Okay, sa katanungan na yun, Bro Hamza, ang worker kasi, nagbabase kami pagka fit to work ni worker. Once fit to work si worker, pagdating niya doon sa office, mag-fill up siya in application form ni Legacy. Pagkatapos niya mag-fill up, mag-undergo naman siya ng medical kinabukasan. Okay? So pag medical ni worker, ang result niya is 2 to 3 days. Medical result yan siya. 2 to 2 days. 2 to 3 days. 2 to 3 days, Opo. mashallah. So ngayon, kung walang pending si worker, automatic siya fit to work. So 3 days pa lang, malalaman na namin na fit to work si worker, isi-send na po namin siya doon sa FRA for selection. Okay. Okay? Pag ma-select si worker agad, within 4 days, pagka 4 days na, ma-select siya,
Ang pagsilik po, Bro Hamza, nakadepende po yun sa educational attainment pa rin ni worker. Sometimes kasi may aplikante po tayo na lalo na pagaling Mindanao, hirap po sila mag-intindi ng English. Yes. Opo. So ngayon, itong si mga employer, dahil sa qualification din po nila na kailangan marunong mag-English, ang aplikante, kasi po kailangan po nilang makaunawa kung anong ibig sabihin doon sa sinasabi ni employer. Okay. Okay? Kung magaling po siya sumagot doon sa first employer, automatic maselect po siya. So itong si employer pupunta doon sa polo para sa verified ng visa niya. So halimbawa po doon sa Saudi Arabia, DH. Okay? So ngayon, itong si employer pupunta sa FRA, magbigay siya ng visa doon, mag-file siya, tapos magbayad siya sa Musanid, hanggang ma-trace yun, abot po ng 2 linggo yun. 1 linggo to 2 linggo. Sa visa pa lang po yun. So abot na siya ng 2 weeks. Pagkatapos po niyan, pag malabas na sa amin, may nakalagay doon sa Musanid system ng PRA, sa system namin, pag approve na siya, ipiprint po namin yon permahan ni worker. Pagkatapos ng permahan ni worker, i-scan po ulit yon para ma-approve naman sa polo ng Saudi Arabia at saka dito sa atin. Pag-approve po nun, i-schedule po si worker ng OWA. Ang OWA po, mag-consume po siya ng 3 to 4 days. 3 to 4 days. Yes. 3 to 4 days po ang OWA. So hoping, sa OWA naman po, may exam po yun. So kailangan ni worker mag-aral para siya ay papasa. Kasi pag hindi siya papasa, kukuha na naman po tayo ng another schedule. Okay. So yung another schedule ng OWA, it takes yon 1 week or 2 weeks. So depende po sa OWA kung kailan po kami bibigyan ng schedule. So ngayon po, kailangan po ipasa ni worker. Okay po? Okay Pag po. magpasa naman siya sa OWA, dadalhin namin yung verified contract niya sa POAA para naman po sa tinatawag na OEC. Itong OEC, isa po to sa mga qualification para po si worker ay makaalis ng ibang bansa. Overseas Employment Certificate. Okay? Okay, mashallah. So ngayon, pag ma-release si OEC, i-attach doon sa visa niya, dalhin ang passport attach papunta doon sa Saudi Embassy. Pagdating doon sa Saudi Embassy, i-verified naman yon. I-check naman yun doon, kasama ang NBI niya, kasama ang OMA niya, kung Muslim siya, kasama ang medical certificate. So i-attach po yun, ratification ng visa. Pag ma-release yun, it takes time na naman yon, 3 to 4 days. Depende kung walang compliance. So ngayon, kung wala siyang compliance, matagal na ang 3 days doon sa visa stamping. Pagkatapos po ng visa stamping, ibalik po ang passport sa amin with visa. Pagkatapos po nun, mag-undergo na naman si worker ng PT. Kailangan niya mag-pregnancy test kasi baka mamaya lumalabas siya ng Buntis, bahay, nabuntis na siya, ganun. So, kailangan na naman namin ng assurance na talagang hindi siya buntis. So ngayon, pagkatapos nun, mag-antay na naman po tayo ng schedule para sa ticket pa Saudi Arabia. Saudi. Pero syempre, bago tayo makapag-ticket, hintayin muna natin yung payment ni FRA. Kasi ang way po kasi ng payment ng Foreign Recruitment Agency sa amin, half po yun. Half-half. Once fit to work sa worker, ma-send, ma-select, mag-send sila ng half payment. Pagkatapos nun, pag may visa stamping released, saka sila magbayad ng half payment sa ticket. Ang problema sa nga buwan na to ngayon, Bro Hamza, napakamahal ng Mahal. ticket. Subhanallah. Yes. Dahil sa bakasyon. Sinasabi nila bakasyon, sinasabi Muharram, sinasabi na malapit na daw mag-December, ganito, ganyan. So ngayon, maraming sinasabing bakit. May time, umaabot ng $580 ang ticket. May time naman, abot ng 620. So ngayon, kaming PRA naman, hindi naman kung hindi kami mahigpit sa mga workers sa bahay, hindi kami masyadong kumukuha ng malaking income. So ngayon, maghihintay kami na ang ticket abot ng 485 or 495.
dollar. Dollar po yan, bro. Kaya minsan yung aplikante namin this time sa buwan ng August, nakadalawang deploy lang po kami sa sobrang mahal ng ticket. May pa-flight kami ng September 9, may pa-flight 14 packs, 14 na OFW, may pa-flight naman po kami ng September 15, mga siguro 11 na OFW. Mashallah. So bago naman po yun sila makaalis, binibriefing na naman po namin. Ibig sabihin nun, hindi lang kami ang nag-briefing. From the first time, nag-ano sila sa office, briefing sila, bakit nag-abroad. Sunod sa OWA, binibriefing na naman sila. Sa PIDOS, binibriefing sila. Hanggang pag-alis, puno sila ng briefing. So nasa aplikante na po kung naunawaan nila yung briefing or hindi. So Okay po. mag-consume siya, yung pinaka-total na inano namin, may isa kaming aplikante na ex-abroad, umabot lang siya ng 1 month and 2 weeks. Walang problema. 1 month and 2 1 weeks. month Mashallah. and 2 Kung weeks. walang problema, Walang problema o yung mas, papel niya. Mas madali lang Opo. pala, no? Kasi may Mashallah. biometric pa po pala, hindi ko nasabi si biometric. Ang delikado po kay biometric, pag once hindi basahin yung thumb niya. Ah, Fingerprint. yes, oo. Opo. Kung paano pag hindi basahin? Kasi pag hindi siya basahin, minsan 1 week schedule, hindi basahin, 1 week schedule, hindi basahin, hanggang mag-expire yung medical, hindi binabasa yung thumb ni worker. okay Kasi may nangyari na rin sa amin, naka 4 times na siya, talagang hindi po binasa yung thumb niya. Hanggang nag-expire yung medical po niya ulit. So ngayon, sa thumb mark, sa biometric, walang magagawa ang PRA doon. Maliban na lang pa kung mag-notice si employer na kahit hindi siya dumaan sa biometric, tatanggapin ko siya, magle-letter ako dito sa Saudi Embassy kung papayag si Saudi Embassy. Pero pag hindi papayag, wala kami magagawa doon. Ganun, no? So, Opo. mas mapadali kung walang problema pala, no? Sa lahat. May mga iilan pa na mga katanungan kasi marami kasing mga taga Mindanao na pumunta doon sa Maynila, instead na mag-abroad sila, nagkakautang na tuloy, no? Opo, Nagkakautang opo. sila. Minsan yung iba binibintay yung kalabaw, minsan yung iba piniprenda na lang yung mga lupa, minsan yung iba yung sasakyan nila giloan. So maitanong lang namin, Sister Ustads, papaano na lang, no, kapag nandoon na sila sa Maynila, kapag kikilos na sa mga papers nila like passport, sa mga medical nila, ang tanong, libre ba yun or may bayad ba yung mga mag-a-abroad? Okay, magandang katanungan, Brother Hamza. Sa tutusin lang, dagdagan ko lang muna yung ni Mrs. kasi meron siya naiwan doon. Sa TESDA, mag-consume siya ng 4 na araw. 4 na Magtitesta araw. pa siya sa first okay. timer. Sa first timer, magtitesta siya. Bakit magtitisda, Ustads? Ano ang... Kailangan niya yun kasi rules ng Pilipinas yon na kailangan dadaan si aplikante ng paano magluto ng Arabic food, paano maghanda ng mga lamesa, kumbaga, saan ilagay yung mga kutsara, kutsilyo, basta about lahat ng kusina. Ang pag-aaralan nila doon. Okay. So kapag di ka papasa doon, another naman yon seminar. Seminar na naman. Seminar 4 naman days yun. na naman. So ngayon, dadako na tayo doon sa katanungan. So ang advokasya ni Legacy, kailangan natin makatulong sa ating kababayan. Kaya sila mag-abroad dahil gipit sila. Gipit sa anumang mga bagay. So, advokasya ni Legacy, tutulungan natin ang ating mga kababayan na libre lahat. Masya Allah. Libre lahat sila. Mashallah. Transportation, lahat doon sa passporting, lahat ng documents nila, wala silang babayaran kahit ni piso. So kahit pala, Ustads, galing dito sa Bukidnon ay papunta ng Maynila, libre Yes, pa rin ang... libre pati ticket. Oh, Masya Allah. Pati ticket, libre sa kanila. Ngayon, ang advokasya pa ni Legacy, dahil hindi pa siya makaalis agad papuntang Saudi Arabia, magbibigay kami ng cash financial para sa kanilang pamilya. Magbibigay pa, financial allowance. So, hindi nila gagamitin yon sa pag-apply nila sa amin. So, ang magbibigay ang office sa kanila.
Kasi ang mga tao na yun ay alam natin na kapos sila sa anumang mga bagay. So walang salary deduction, walang placement So, pay. yung So ibibigay ninyo, Ustads, ay libre. libre yun sa kanila, sa ating mga kababayan. Pwede ba yun masabi kung magkano, Ustads? So magandang ano yun, maganda. So ngayon, siguro sa between lang siguro ng agency at saka si applicant, kung magkano ibibigay namin sa kanila, at least meron silang maiwan sa kanilang pamilya. So, Alhamdulillah. sa bahay naman, 3 times a day sila kumakain, walang bantay, walang takal sa pagkain, tapos with aircon pa sila sa bahay. Masya Allah. With aircon. Kasi Ustads, isa yan sa problema, no? Isa yan sa mga problema kasi pag pupunta doon, walang pera, ano yung kakainin namin. So itong agency pala, libre, masya So sa Allah. tutuusin lang, talagang libre man talaga yon. Pero di ko lang masisi yung mga, di na tayo magbanggit ng ano, kasi siyempre, kanilang diskarte na yon. So sa legacy, minsan ako pang humahatid sa kanila. Medical, TESDA, at saka airport. Hatid sundo ako kumukuha sa kanila. Maliban lang kung meron akong ibang lakad. So, swerte nila kasi yung marketing manager niya naging driver nila. Oo. So, yun. Yun po ang advokasya ni Legacy sa patungkol sa mga worker ng magpunta ng ibang bansa. Masya Allah, no? So, alhamdulillah, no? Ang legacy pala, Ustads, no? Sister, alhamdulillah. Kahit pala na galing ka dito sa Mindanao ay libre papunta ng Maynila. At kapag wala ka namang pera pagdating mo sa Maynila, ang agency naman ay magbibigay ng kunting tulong, no? Hindi 'yun hindi 'yun kaltas sa trabaho, kundi ibibigay 'yun sa inyo, nasa inyo na lang, no? Kung ibibigay ninyo sa pamilya nyo o di kaya gagamitin nyo doon sa doon sa gagamitin nyo sa Maynila. So pagdating pala sa Maynila, Ustads, libre ang kanilang pagkain. So wala na silang iisipin pa, no? Ligo, pwede kayo maligo, libre din doon, Ustads. Libre din. So, Masya Allah. So, Direk, napa ba tayo oras, Direk? Napa, Masya Allah. So, Ustads, isa sa mga katanungan, ano ang pinaka-purpose nyo? Bakit ito ang pinili nyo na trabaho? No? Parang nakikialam na ako doon. Pero maganda yun na tanong, no? Bakit, Ustads? Okay, ako muna sasagot. Magandang katanungan. Actually, ako hindi ko ito skill. Teacher kasi ako ng mga madrasa. So, si Mrs. ito na yung pinasok niya ng trabaho since hindi pa kami mag-asawa. Ngayon, nag-asawa na kami, ito yung sinasama niya ako sa mga interview niya, kahit saan kami pupunta. Parang love story to, Naging escort ako So ngayon, naging translator din ako kasi kadalasan sa ibang mga kababayan natin, medyo kulang sila sa Tagalog, sa language ng Tagalog. Minsan ako nag-translate sa kanila. Ngayon, umabot na ng siguro mga 3 taon, 4 na taon sa pagsama niya sa akin. Sabi ko parang maganda ito parang maganda. Ganoon din sabi ko, na-istorbo rin ako. Sige, i-grab ko na lang. Samahan ko na lang siya dito sa trabaho na ito. So ngayon, nakita ko kasi sa ibang mga kababayan natin, mas lalo na pagdating sa Maynila, meron kasi doon mga naaabuso sa mga accommodation ng mga aplikante. Sabi ko, ano kaya kung 100% ko na hawakan ko itong business na ito na ganito. Kaya ako pinasok ito. Una-una sa lahat, concern ako sa ating mga kababayan. Muslim man o Christian. Wala akong pinipili. Alhamdulillah. Wala akong pinipili. Muslim o Christian. Kung Muslim ka, nagkasala ka doon sa batas ng agency, wala akong patawad. Wala akong patawad. Kung Christian ka naman, kung nagkasala ka sa batas ng agency, opisina, wala ko rin patawad. Kaya ako doon, patas ako. Patas ako doon sa aking pamalakad o pamalakad namin sa patungkol sa aplikante. Kaya ako pinasok ang trabaho na ito para makatulong din sa ating mga kababayan. Kasi kadalasan na ibang mga office o ibang mga ganitong grupo,
sumisingil sila ng salary deduction, placement fee, imbis na makatulong sa kanilang kapwa. So, although kumikita naman dun sa mga PRA o di kaya dun sa ating counterpart sa Saudi Arabia, bakit kailangan pa natin pahirapan ang ating mga kababayan? No? So, isa yun sa kaya ko pinasok ang business na ito para makatulong sa ating mga kababayan. Alhamdulillah. Masya Allah, napakaganda pala ng ano ninyo, Ustads, no? Isa sa mga napakagandang magagawa ng isang Muslim, no? Isang sekreto habang nabubuhay pa dito tayo sa mundo ay napakaganda na tumulong tayo, no, Ustads? Masya Allah. Ito yung isa sa mga kahit ako, Ustads, yan din ang pangarap ko, inshallah. Darating tayo dyan, inshallah. Inshallah. At saka hintayin na lang, ika nga, sabi nga ni Ustads na wag mamadaliin, no? Oo. Dahan-dahan, kusang darating ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong nagtitiis. So sabar, no? Biro was sabiro, mashallah. Ustads, may mga nagkatanungan din dito, Ustads. Kung may problema ang worker abroad, gaano katagal sila dapat makuha at mapauwi? Okay? So, ako na sasagot nun? Sige, Ustads. Ako na sasagot, ikaw. Okay, sa problem naman ni worker, majority dyan na hindi dapat patagalin doon sa maltreated at saka rape. Ang maltreated, hindi pinapakain, pinapalo, sinasaktan. Tapos ang rape, ilang beses na siyang ginagahasan ng kanyang amo. Ngayon, kapag nalaman namin yon, hindi oras, dapat minutes. Hindi buwan, hindi araw. Ora mismo kailangan makuha si worker. Masya Allah. Ora Masya mismo. Allah. Kasi hindi kami papayag na sa problema ni worker, basta kailangan alam namin yung problema. Kung gusto natin tumulong kung hindi natin alam yung problem. Kaya ang advice namin, briefing namin sa lahat ng amin mga worker, kung meron kayong problema sa amin, kayo mag-direct, magsumbong. Kasi kami ang mag-adjust sa inyo, kami ang tutulong magre-rescue sa inyo. So kung nalaman namin, buntis na pala ng 5 buwan, saka namin nalaman, paano namin siya may re-rescue agad? Yes, madepends, no? Madepends. So, may nangyari. May nangyari. Hindi lang nangyari, ginusto. Ginusto pa. Kasi nagkaroon ng bunga. So, meron din nangyari na saka namin malaman, nabubog na. Kasi si worker, hindi siya nagsusumbong sa amin. So, tignan mo naman sa kanyang TikTok. Nag-TikTok siya, nagla-live siya sa Facebook, ganyan. Doon siya nagsusumbong sa Facebook. Tulungan niyo ako kasi ganito yung agency ko. Samantalang taga-agency ay hindi alam ang kanyang sinapit doon sa kanyang employer. So, kapag ganun, nagsumbong sa amin si worker, "Sir, hinipuan ako ng aking amo." Tawagan namin yung counterpart namin, i-verify namin yon. Tapos sabi ko, kunin nyo, tanungin si worker kung uuwi or lilipat ng employer. Kung uuwi, ayaw nila magtrabaho, anong gagawin natin? Hindi natin siya pwedeng pilitin. Masya Allah. So, ganun din kapag maltreated, hindi pinapakain. Kapag confirm yun na positive, na hindi talaga pinapakain, tapos pinapatulog doon sa buniga, so, nakita natin yun, may ebidensya, kukunin agad yun, kahit hindi papayag si employer. So, kaya yan, meron tayong Mosanid system. Kasi si employer, takot na yan sila na hindi makakuha ng katulong. Yes. So, Isa kaya din lahat yan, ng no? data nila nandun lahat. So, yun po ang ating pag-action sa problema ni Masya worker. Allah. So, kapag pala yung isang tagakuha, no, sa magtatrabaho, kapag nagkakamali din pala sila, ay posible na hindi niyo na sila mabibigyan ng worker, no? Kasi, Masya Allah. So, isa din yan sa pinaka maganda, Ustads, no? Na kapag mayroon talagang problema sa lalong-lalo na, no? Kasi yung programang ito sa Angel Broadcasting Online ay buong mundo ito nakikita. So, kapag mayroon palang problema, direct kayo sa inyong agency.
no, wag kayong magsumbong sa Facebook ninyo, no, magla-live kayo, direct kayo sa agency para agad-agad makuha kayo sa mashallah sa agency. So kung gusto niyo ilipat o gusto na kayong umuwi, so nasa inyo din yung desisyon. Basta kung mayroong problema, magsumbong agad sa agency. So mashallah ustads, Dagdag daw siya, magdagdag. si before tayo idagdag, si Rafak, sabi niya, Salam po, may tanong if mayroon ba daw pang Hong Kong? Parang nasagot. Actually, nasagot ko na rin yan siya nag-reply na rin po ako sa Facebook. Sa ngayon, wala pa po kaming Hong Kong. Inshallah, we are hoping na pag maano yung passport ko, siguro, kami mismo ang pupunta ng Hong Kong para maghanap ng FRA. Kasi Masya syempre, Allah. napakahirap magtiwala kung wala kang contact direct doon. So, kailangan muna naming hintayin na dahil sa yung passport ko medyo may problema, conflict sa names ng Muslim, Christian to Muslim. So, naghihintay pa kaming ma-release yun. Okay po. Sana no, ma-release na yun para kasi maraming nagtatanong, may Hong Kong ba? May Korea ba? May London ba? Parang ganyan, no? Ang dami. So, hintayin nyo na lang, no? Mga ilang buwan, magpo-post din kami sa feeds namin. Makikita nyo na kung mayroon na, inshallah. So, Okay pa ba? okay pa ba, Derek? May oras pa ba, Derek? May mga katanungan lang, Derek. Okay lang? Mashallah. Oh, mabait 15 minutes. Mabait yung director natin. So, 15 minutes ang ibibigay pala sa atin ni Derek, no? So, alhamdulillah. So, sa mga 3 months below na aplikante na bumalik sa agency, gaano sila katagal dapat malipat at papaano sila malipat? Sagutin po ba ng employer pag papauwi na sila? Yan yung tinatawag na under guarantee, bro. Okay. So, pag Saudi Arabia kasi, may guaranteed period na 3 months. Okay? So, itong si worker, kung may problema siya sa employer, 10 days lang po ang hinihintay ng employer na ma-out siya doon sa Musanid para makahanap ng panibagong aplikante si employer. So ngayon kung hindi papayag si employer na ma-cancel ditong si worker, kailangan po niyang pauwiin. Kasi pagdating po doon sa FRA, sinasabi ng ibang aplikante, bakit mahal ang binta namin? Hindi po tawag binta doon. Kasi yan yung kadalasan sinasabi po ng mga aplikante na itong agency na ito ang mahal-mahal ng binta sa amin. So ngayon po, ang papaliwanag po namin dyan, pag once na ikaw aplikante, sa unang employer, hindi ka makakapasa ng 3 months or sabihin natin na ayaw mo na, mag-refuse ka na. Kasi ganito ako doon, ganito ganyan, marami kang alibis or totoo man or hindi. Pag once nasa agency ka na, nasa FRA ka na, tanungin ka doon, lilipat ka ba or uuwi? So ngayon, pag bago ka tanungin doon, tanungin muna si employer niya na una kung papayag ba siyang ilipat o hindi. So ngayon, kung sabihin ni employer, hindi ako papayag, 10 days lang po ang binibigay sa Musanid para doon sa pag-uwi niya. Kailangan may out na po siya. So ngayon, dahil sa dadaan pa ng proseso, pupunta pa ng polo para sa clearance, kailangan pa niya na exit, may time abot ng 2 buwan. Depende po yun. Okay? Pero pag gusto niyang lumipat, kailangan po niyang magpanibagong contract doon sa FRA. Okay. So ngayon, pag yung panibagong contract, kung papasa naman yun sa verification ng polo at saka ng FRA, pwede siyang ilipat. Pero pag hindi, kasi ang pangalawang employer, bro, sasabihin talaga natin mahal na yung babayaran niya. Kasi magbabayad siya sa unang employer, magbabayad pa siya sa penalty. Kaya sasabihin ng mga aplikante, bakit mahal ang binta sa amin? Hindi po yun binta. Dadaan ka po sa tamang proseso para mailipat ka sa pangalawang employer. Masyaallah, Oh. no? So ngayon, kung ayaw ng employer na mailipat ka, uwi ka ng Pilipinas. Bayarin po ng PRA yun. Hindi po pananagutan ni employer yung expenses, bayarin ng PRA. So itong si PRA ang kawawa, siya ang magbabayad doon sa unang employer sa FRA. So mag-replace kami ng isang aplikante, panibagong process ulit, lahat panibago. So
ang kalabasan nun, negative ng office. Pero ito ay business, talagang ganun. Walang takas. Walang takas na, Opo, mashallah. harapin ang katotohanan na yun yung magiging Katotohanan. mangyayari. Mashallah. Kaya 100%. Hindi po kasi kayang 100% na lahat ng aplikante nagtatagal talaga doon. So may times, accept the fact na yan yung trabaho mo, kailangan mong bayaran. Pero as po 100, siguro mga 70%. Okay. Okay naman. Okay naman. 30% itapon mo na yun. Okay, so mayroon palang ganun din, no? So, at least, lang, no? So, kaawaan lang tayo sa dakilang tagapaglikha. So, kanina, siguro itong mga katanungan na ito, nasagot na ito, no? Kung gaano, may tanong kasi na sa mga aplikante nyo sa Manila, ano naman ang insurance na okay sila. So, Well, alhamdulillah. the fact, sa mga ganun bro, ang pinakaayaw kasi ni DMW, ni POA, ay yung paghigpitan si worker. Okay? Yes. Yung isa dito may nag-comment na sobrang bait na mag-asawa yan. Pangalawang beses ko na itong bumalik sa kanila. Mashallah tabarakallah, gabayan kayo ni Allah, Madam Ustads. Mashallah. Ito siya, aplikante na namin past 2018, pero bumalik pa rin siya sa amin kasi nakita niya kung gaano kami sa mga aplikante. Una, sa paghihigpit, hindi po kami naghihigpit sa mga aplikanteng gustong magtrabaho. Kasi alam naman po natin yung sitwasyon dito sa Mindanao, napakahirap. Yes. So, kailangan nilang sabihin natin, extra. Sideline. Sideline. So, pinapayagan namin yon. Pangalawa, sabihan lang namin siya, huwag ka lang bumalik na buntis. Kasi mahirap na pag buntis, di na matutuloy yung application niya. So, pwede pala siya na Opo, magtrabaho kung pwede. nasa Maynila siya, no? Opo, pwede. So, mashallah. Basta, safe lang yung pinagtrabahuan niya. Okay. So, pala, no? Napakaganda pala ng agency na ito. Opo. So, mashallah. So, Naka-aircon din sila sa bahay. Alhamdulillah. May freezer sila. Pinapalingkihan namin sila every week. alhamdulillah, no? Napakaganda. So, parang gusto ko nang lumipat doon sa Maynila, Ustads, kasi maraming pagkain, no? Karapatan din po kasi nila yun. Kasi pagdating nila abroad, napakahirap na ng trabaho nila doon. Yes. Kailangan muna nila Kailangan mag-save energy. Kumbaga. palakihin, no? So, Opo. mashallah. So, Ustads, konti na lang, no? Nakatingin na si Director sa atin. Makatapos na. Last na lang to. Si manager, no? Si manager, mashallah. Mayong So, gabi, manager. Mayong gabi dia manager, no? Naana daya nga tong pinakagwapo og abtik nga manager sa atong station sa Angel Broadcasting Online. So, gaano katagal ang proseso sa mga documents sa Maynila? So, nasagot na yun kanina, no? Opo, nasagot na po So, yun. nasa mga, kung okay lang lahat, 1 buwan at 2 linggo lang. Pagka-select, Kung okay, so, yun, no? Kung okay lang. So, sa pinakahuli, Ustad, sister, siyempre, ito yung hinihintay sa karamihan, no? Ang ending talaga, no? Magkano ang sahod nila sa abroad at papaano ang mga expenses nila paluwas at sa mga documents nila. So itong isa ay nasagot pero ito talaga ang pinakamahalaga, magkano ang sahod nila. Sa OFW kasi ang meron sa amin ngayon is Oman, 160 Omani Riyal. Sa Saudi Arabia naman is $400, equivalent ng 1,500 Saudi Riyal. Lahat ng mga sahod po na yan ay nakabase po yan at saka sa kapahintulutan po ng DMW. Ngayon, yung sa mga skilled naman, wala po akong kasi manpower polling pa lang po sila. Depende po yun sa pag-select ni employer. Tapos, yung sa passporting naman, nililibre po namin yun kung talagang wala si aplikante. Minsan, nire-refund namin yung 1,250 na passport niya. Yung pamasahe naman niya Manila, halimbawa dito sa Cagayan to Manila, free po yun. Free. Opo. Tapos may financial allowance siyang 5,000. Sinabi ko na. Pagkatapos po, pagdating po niya doon sa abroad, no salary deduction, no placement fee. Wala po siyang babayaran sa amin. Hindi na baling konti yung income namin, at least hindi malungkot ang worker o hindi siya masyadong naghirap. Diba? Kasi mahirap na nga dito sa Mindanao, maghihirap pa sa Manila. So mahirap po yon. So parang wala na kayong kikitain yan, sister. Alhamdulillah. Meron Meron naman. naman. Sa So, tulong ng mashallah. Allah. At least,
nakatulong din kami kahit papaano. So, mashallah. So, yun pala, no, narinig natin, no, may ibibigay pala yung agency ng 5,000 pesos no, pagdating ng Maynila. Pagka So, fit to work po na worker. Pagka Opo. fit work, no? So, Opo. kung okay na, bibigyan siya ng Allowance allowance ng 5K. So, mashallah. Pwede na niya nang gamitin o pwede niya din na ipadala sa kanyang pamilya. Opo. So, mashallah. Ustaz, baka mayroon ka pang ikadagdag? Siguro gusto kong umulit-ulit. Mashallah. Oo, So, balikan natin ulit-ulitin para natin dito, short yung Ustaz. oras natin. Yes, So, Ustaz. maraming salamat sa bigay nila na time sa atin. Nais ko naman pahabain yung ating explanation. Ganun pa man, bukas start ng ating interview doon sa Manolo, Peso. Sa nais mag-apply, nais inquire, magtanong kung ano yung process, pwede silang dumalo. Okay. No? 22 hanggang 23. Ang oras, ang time ay 9 to 3 ng hapon. So, yun lang po sa akin. Bago ko magpapaalam, mapasalamatan ko muna ang ating director at saka ating manager. Nandito sila. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin. At saka baka hindi lang ito ang last and first namin pagpunta dito. Uulit-ulitin namin. So, Alhamdulillah. ako po ang kasalukuyan marketing manager ng Legacy Human Resource. Si Brother Nuruddin Mamantal. So maraming salamat at maayong gabi. Mashallah, maayong gabi. O assalamualaikum. Mashallah. Salamat. Napaday magkuano si Muawiyah bin Abdullah. Mashallah. So mashallah, mashallah. Mga sagot nila sa totoong sobrang ang bait ng mag-asawa, mashallah. Mura matag makahilak ani. Ayaw maghilak sister ha. So alhamdulillah no. Namagoy hadith sa Nabi Muhammad sallam sa atong pinulungan nga ang ato manggong kinaiya dili nato makita sa atong kaugalingon kundi makita ni nato sa lahi nga mga tao no, mashallah. So ingon siya na pangalawang bisis ko na sa kanila bumalik, alhamdulillah. Pagmatrato nila sa aming lahat ditong mga aplikante, free lahat sa kanya, lahat. God bless. So ingon naman si Jaydan Rashid Fitalino, Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother. Ingon naman si Ron Davin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. So inshallah, napugid si Flo Weber, no? Assalamualaikum mga kapatid watching from Saudi. So waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sa iyo dyan, bro. Masya Allah, na-miss na ko tong katong imong gihatag nga katong unsay tawag atong gulay kanang sa kawayan, no? Kanang gulay sa kawayan, masya Allah. So assalamualaikum, masya Allah. So daghan kayong salamat, no? Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa atong Daghan tanan. daw salamat, no? So diri na lang ta kutob wa kullu kali hada astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin dambi fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Page na ito, or itong So mashallah, i-follow nyo no ang Angel Broadcasting Paki-follow online, na lang no? po ang Angel Broadcasting News online. Mashallah. Kung may problema kayo, isa na yan sila sa mangingialam sa amin. Oh yes. Isa na gid mi ani. Opo. So ugma kita-kits tayo no sa piso no alas 9 sa buntag no alas 9 sa buntag diha sa Tangkulan sa piso no sa Manolo Fortits Bukidnon. Otro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.